na umaga mga madi. O di ba? Malamig kay mga madi. Malamig na pala talaga. Grabe yung sakit ng kamay ko. Malamig na pala. Ang sakit ng kamay ko. Kay wala akong gloves. At the same time nakalimutan ko tignan na naman yung ating weather forecast for today. Kay lumabas man si haring araw. So akala ko hindi siya malamig. Sus, ginoo ko. Ang tugnaw man. Tas yung jacket ko hindi ganun ka thick. Buti na lang si Lumi, pinag-jacket ko ng pang winter jacket. Yan o. Nag-jacket ko siya ng winter jacket. The only problem is wala din siyang gloves. Tas ito hindi siya ganun ka thick din. Malamig pala siya. O lagi, let's go. Sus, oy, ano ba yan? Parang di naman nakaramdam ng kalamigan si Lumi sa kamay niya. Kaya tinatago ko yung kamay niya. Ayaw man. Samantala ako ang sakit na. Kay lamigin man ako. Alam nyo na yan mga madi. Lamigin tayo mga madi. So ito na nga. Ito na nga mga madi. Ito na talaga. Autumn na. And then next nito, winter. Kalamigan na naman tayo. Balutin na naman tayo ng kadiliman. Wala na yung liwanag na hanggang mga alas 11. Maliwanag pa. Pero ngayon, alas 8, 7:30. Madilim na mga madi. Back to kadiliman na naman tayo. Yung 2 to 3 hours na lang na liwanag, puro na lang kadiliman. Mag live update pala tayo mga madi. Kaya yung last vlog natin ay, di ba, sinundo ko si Lumi sa daycare na umiiyak siya dahil dun sa tenga niya. Uy, ano nangyari? Dahil dun sa tenga niya. Hindi pumunta tayo ng hospital nga para pa-check up si Lumi. So hindi ko na update yun po. Kamusta o ano nga ba yung nangyari kay Lumi noong mga panahon na yun. Mamaya i-share ko sa inyo mga madi, kasi ngayon at the same time ay papunta kami ng health center din. Health center, check up na naman natin si Lumi sa iba na naman, sa ano na naman to, ibang case na naman to. Puro tayo ngayon check up. So yun yung gagawin natin ngayon. Kaya iisahin ko na lang yung update ko sa inyo later on pag natapos na yung ating check up kay Lumi, kung ano nga ba yung results. Eto, maganda to dito, yung pang backdrop ba pag autumn, pero hindi pa siya ganun ka makulay. Baka next week makulay na yan. Lately nag-uulan, ngayon lang umaraw, kaya kasama yan yung typical na autumn. Maulan siya. Ulan. So punta muna kami ng health center mga madi. Tapos na kami dun sa health center mga madi. At galing na kami ni Lumi ng shop din. Binili kami sa Lidl. Ngayon ikot-ikot kami dito sa may Market Square. Kasi meron tayong market day to. Karamihan dito mga matatanda yung nandito. Pero tignan natin. Habang ang isa ay kumakain ng, what's that? What is that? Banana. Pati buhok kinakain. Nam. Kabugay. Nam. Makain ng banana ang isa. Masarap ng buhay, kay parang diluduyan kapag naka-stroller. So ito yung Market Square. At ito yung pagganap ng Market Day. Every Wednesday and Thursday yata to. Dito sa amin sa Carhula. So ito yung Market Square dito. Poturi. Tingnan natin kung ano mga mayroon dito. Ay, just mga candies. Pang bata. Mga candies na just mga candies not good for you, Lumi. Candies, Lumi. Dito naman ay halap ka. Yan, sipag nila mag-ano ng chantaril. Ito naman bread. Dito naman din, ito din mga fruits. Ang mahal naman ng 1 liters of strawberries, 8 euros, 8.50. Fresh raspberries. Yung mga pang matanda nga to dito mga madi. Smoked salmon. My favorite smoked salmon.
Ito ano man to, hotdog. O hotdog yata. Ay, mga sausages pala tong kibikula. Pag matanda yung ganap doon mga mate. Hindi katulad sa atin pag market no. Talagang may enjoy mo. Pero yung mga market dito, ganyan-ganyan lang. Hindi mo may enjoy. Meron pa namang ano, meron ding food street na naman dito. Tomorrow, Thursday and Friday. So bukas, try natin yung food street. Food street food pala. Ano kayang gagawin nila dito? Ang dami nagwo-wonder. Anong gagawin nila dito? Malala nyo to dati mga madi? Bus station to dito. Ngayon, di namin alam kung ano yung gagawin nila dito. Ang laki Grabe yung crane. Ano yan? Anong crane yan? May ibang flag man. May yellow tsaka red. Anong country yan mga madi? Miss ko manghingi ng ayuda dito. Kaya mag-alas 10 pa man lang. Alas 11 kasi yung bigayan eh. Ay, hindi pala. Pang finish pala ngayon. Kay Wednesday, Thursday, pang finish. Monday, Tuesday. Pang ano. Pero finish naman na ako. Pwede na ako sa ano. Finish pumila. Tingnan yung nangyayari dito sa ano namin. Lugar namin. Puro construction. Hello mga mate. Nakatulog, nakapagnap na ang Lumi at nakakain na din ang Lumi ng lunch. Kaya mag-ano na tayo, magsampay na ako kaya naglaba din ako kanina habang si Lumi ay nagnap. Kaya wala tayong tupiin. So, wala tayong labahin. Ito lang naman yung buhay natin mga mali, di ba? Kapag marami tayong tupiin, wala tayong labahin. Tapos, kapag marami naman tayong labahin, wala tayong tupiin, no? Di ba? Ganon lang yung mga mali. Hayahay saglit, tas back to ano na naman. Kaguluhan na naman. Hindi mo na alam kung ano umpisahan mong linisan, gagawin sa dami ng mga gawain. Nanay. So habang nagsasampay pala tayo mga made, share ko pala sa inyo yung nangyari kay Lumi. Diyos mio. Nag-ano lang si Lumi, nag 2 years old lang si Lumi. Ang dami nang nangyari. After pala ng birthday ni Lumi mga made, Saturday yun, di ba? Marami mga bata doon. Siyempre kasi indoor playground siya at marami ding mga nag-birthday. Nung pag-uwi namin galing sa Huklop, wala namang anything na something weird ba kay Lumi. Nung Sunday ng gabi mga madi, mga alas 12 yata yon, naramdaman ko na mainit siya. So yung ginawa ko, kumuha ako ng thermometer. Pero sa to say, hindi ko na-measure yung kanyang body temp. It's because ayaw niya na lagyan ko siya ng body temperature ba. Ayaw niya na lagyan ko siya ng thermometer. So alam ko, may fever siya that time. Pero hindi ko lang alam kung gaano ka taas yung fever niya. Pero hindi ko siya pinainom ng gamot kay hindi ako yung tipo ng tao na pinapainom agad ng gamot yung bata kay alam niyo na yung kidney ba. At buti na lang hindi ko siya pinainom ng gamot kasi paggising niya ng Monday morning, wala na siya, hindi na siya mainit. Pero hindi ko siya pinasok sa daycare kasi ino-observeran ko siya. So the whole Monday, wala namang kakaiba sa kanya. Walang fever or anything else na weird. And then pagka Tuesday, pinasok ko na siya sa daycare. Yun yung time mga made na as in, ang sakit talaga ng puso ko ng mga panahon na yon. Nung pagkakita ko kay Lumi, na iyak siya ng iyak, na ramdam ko yung merong pain sa kanya eh. Alam mo yung iyak na, alam kasi natin mga nanay, di ba? Alam natin mga madi kung kailan yung iyak ng mga anak natin yan, nag-iinarte lang. Yung kailan yung iyak na, ano lang ng atensyon, at natin yung iyak kapag when they are in pain. So, nung pagsundo ko kay Lumi, doon ko talaga nakita, naramdaman na she is really in pain. At ang mas lalo pang nagpasakit
sa akin is, nakita ko yung nursery worker ba, as in, hindi siya inaalo. Inaalo lang yung stroller, yung ginaganon-ganon lang yung stroller, pero parang, alam mo yung, di ba tayo, pag alam natin na in pain yung bata, talagang aaluhin natin, pero wala. Doon ako mas lalong nasaktan, yung hindi siya inalo-alo, yung hinayaan lang talaga siya na umiyak na umiyak. As in, namumula siya, nakaiyak mga madi, kasi she's really in pain. She's really in pain that time. Wala, niya lang siyang umiyak ng umiyak ng umiyak ba. Punta kami doon sa hospital. Nandun kami for 3 hours doon. At wala namang nakitang anything nakakaiba sa ears ni Lumi. As in, walang ear infection, which is good. Thank you, Lord. So, walang naresita na gamot, kundi yung mga normal na gamot lang, like ibuprofen, Panadol, or Burana, yun yung sa amin. Paracetamol ba. And then yung parang Removax, mayroong liquid lang na pinaano sa ears ni Lumi. And naging effective naman siya. Hindi na siya nag-awi-awi. Awi-awi kasi is, kay Lumi is masakit or di kaya Makate. So, Wednesday, Thursday, Friday, as in, sa loob lang kami ng bahay mga madi. Hindi kami pumunta anywhere kasi inoobserbaran ko nga siya. At so far, wala namang kakaiba. And then, ng Saturday, yun na yung birthday celebration ng anak nila ni... Napanood nyo din yung ating vlog, di ba? Yung mga September babies. So, nag-celebrate tayo with the friends nung Saturday and Sunday, doon naman kina Marsky. As in, si Lumi, wala siyang anything, wala siyang sakit noong mga panahon na. So, dumating naman ang Sunday night. Laging Sunday night. Ay, si Lumi ay, habang natutulog na kami, nag-wonder ako sa kanya kasi nagpapakamot siya ng kanyang paa. Dito, yung sa talampakan ba mga mali, pakamot siya na pakamot sa akin. At wala ako ba tinutulog kasi 3 beses siyang nagising. As in, nagising talaga. Tapos lagi siya nagpapakamot-kamot. Ang tagal niya matulog. Monday morning, napansin ko na lang mga mali na mayroon siyang mga rashes dito. As in, dito sa paligid ng kanyang mouth ba. And then, nagtataka ako kung anong nangyari sa kanya. At yung suspecha ko naman, maybe because sa yung palang red na shrimp, ay hindi red na shrimp. Ano ba yung tawag doon? Yung kulay pink mga madi na yung parang stick siya. Yung kulay pink na parang stick siya. Ano ba tawag doon? Insert ko na lang dito. Wala ko. Nasabi na yun nila ni ko ano yun. So, yun yung suspecha ko. Baka may allergy siya. Pero ang alam ko talaga, walang anything na allergy si Lumi. Pero yun yung suspecha ko. It's because wala namang ibang kinain si Lumi na unusual or kakaiba during that night. During that day ng Sunday. So, yun yung suspecha ko. So, pinasok ko si Lumi sa daycare ng Monday. So, wala namang anything na masakit sa kanya, wala siyang fever. Yun lang talaga yung meron na siyang mga dots dito sa gilid ng kanyang mouth, which is medyo malalaki siya. Tapos, pag sundo ko kay Lumi ng Monday, ng hapon, napansin ko, parang dumadami yung kanyang rashes. Sus, pagtingin ko dito sa talampakan niya, meron palang mga red dots mga madi. As in, tapos dito sa gilid, tapos dito sa kamay, may nag-start yung mga rashes niya na pula-pula ba. Pero maliliit lang siya, parang rashes lang talaga. Hindi katulad dito sa kanya, dito, papakita ko dito, na malalaki, as in visible siya. Yung dito sa kamay niya, tapos sa may feet niya, ay mga maliliit lang siya. Tapos kamot na siya ng kamot, yung sabi niya awi-awi daw. Pero pinasok ko pa rin siya kahapon ng Tuesday kasi wala nga namang anything, walang fever as in. And then, sinare ko yan sa friend ko, hi Madam April, kung nanonood ka man. Na-share ko sa kanya, tapos alam niyo po yung sabi niya na baka, sabi niya, nung sinend ko yung mga pictures niya, kasi nag-start na parang dumami na yung mga pula-pula niya. Meron na din dito sa likod niya, sa may private part niya, tapos dito sa may, sa may puwet niya, meron na din. Nung sinend ko sa kanya, tapos dito sa tank niya, meron sa gilid. Meron sa gilid, yung pula-pula. Tapos, nung sinend ko sa kanya, sabi niya sa akin, ay FHMD daw yun. Or foot, hand, and mouth disease daw yun. Napa-research ako mga madi. And, tumugma nga siya mga madi. Tumugma yung aking friend. Talagang yun. Foot, hand, and mouth disease. Napaisip na naman ako kung saan nakuha ni Lumi yung foot, hand, and mouth disease. At nag-i-exist siya mga mali, sa totoo lang. Nag-i-exist. Tapos itong disease na to, wala siyang gamot.
lang. Wala siyang gamot. As in, hahayaan mo lang siya kasi gagaling siya ng pusa. Nagpapasalamat lang ako kasi hindi ganun kalala yung pangangati ni Lumi. Hindi siya yung kamot ng kamot talaga, consistent na nagkamot ng kamot. Hindi. Tsaka wala siyang tummy pain, wala siyang fever, hindi siya nagsusuka at wala siyang sipon. Kasi isa yun sa, pag merong ganun yung anak nyo, is yun na yung pinakamalala na foot, hand, and mouth disease. Kay Lumi, medyo mild lang yan sa kanya. Pero syempre, nag-aalala pa rin tayo kasi kamot siya ng kamot. At din, wala siyang sore throat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi, maano pa rin siya, kumakain pa din naman siya. Kasi pag mga ganyan na mga bata, na malala, ay nako, kawawa. Kasi contagious siya, mga madi. Contagious yung sakit na yan. At kaya din hindi ko na din siya pinasok. It's because nakakahawa kasi siya. Nung malaman ko na FHMD siya, ay hindi ko na talaga pinasok si Lumi ngayon. So alam nyo na, ayaw din natin makahawa. Ayaw natin na makaano ng ibang tao, no? Kaya kawawa din yung mga nanay nun. Hindi ko lang alam ko talaga. Pilit kong binabalik-balikan kung paano nagkaroon yan si Lumi. Yung FHMD naman ay parang nagkakaroon ka daw yan after a week na na-expose ka or nagkaroon ka ng direct contact sa isang tao. At yung FHMD na yan, mga madi, ay below 5 years old lang yan. Pwede ding mahawa yung mga adults at mas malala kapag nahawaan yung mga adults. Pero very small, pero maliit na percent lang na mahawaan yung mga adults. Mostly sa mga toddlers, kaya hindi ko pinasok si Lumi. Kasi kung sa daycare si Lumi nahawa, Tuesday lang naman siya pumasok doon. Paano siya mahawa ng Tuesday, di ba? Tsaka sa Leos, I think, parang exactly 1 week talaga after nung nangyari na nagka-Leo, nung nasa Hoplop kami, nung birthday niya. So, isa yun sa mga ano ko talaga. Pero anyway, nagpapasalamat pa rin ako kasi si Lumi okay naman siya, mga mali. Wala naman siyang malala or anything. Kasi, thank you Lord, talagang malakas yung resistensya ni Lumi. Thank you Lord. Knock, knock on the wood. Hindi man siya mabilis talaga sakitin. Yung mga kasama niya dun sa daycare, pinagsisipon, turo na yung sipon. Pero kaloy sa Ginoo, si Lumi, wala man so far. Tapos nung nagdalagnat nga siya, mga madi, as in, nung gabi lang, nung Sunday night lang din siya. Kaya, malaking tulong talaga yung breastfeed, mga gulay-gulay, sipag ka lang talaga magluto ng mga kagulayan sa anak mo. Kahit na minsan, ayaw niya talaga. Pero gumagawa ako ng paraan kung paano ko siya mapakain ng gulay, magkaroon siya ng gulay sa katawan niya. Inaano ko mga madi, smoothie, ganyan. Gumagawa ako ng iba't ibang klase ng mga kagulayan ba, na atin may gulay. Alam niyo na, gulay is life sa amin. Kaya sa awa ng Lord, kapag mayroong may sakit sa amin na isa, hindi naman siya umiikot, hindi kami nahawaan lahat. Knock on the wood. Tapos na rin ako dito, mga madi. Meron pa akong 3rd batch ng laundry. Pagkatapos sampay, nag-vacuum. Uy! Naku, nandito pala si Lumi. Katapos ko lang mag-vacuum, mga madi. Hindi ko alam kung ano uunahin ko na naman. Diyos ko Lord. Habang ang madam dito, panay ang kain. At least, magana siyang kumain ngayon. Kasi isa yun sa mga, pag malala yung FHMD mo, mga madi, ay walang ganang kumain yung bata. Pero at least siya magana man siya kumain. Ano na yung kinain niya ngayon? Rice na may nilaga. Tapos, ano pa kinain mo, anak? Nag-orange. Tapos yan, naki. Dito pala si Toshi, sa ilalim. Hindi ko napansin. Uy, si kamot din mong puday. Sa puday din, meron din. Kaya kamot ng kamot, oh. At least hindi siya ganun kalala na makatiso. Sige. Oh. Kuko. Diyan ka lang. Kay balik ko tong mga gamit dito. Nilagay ko sa lamesa. Kay si Lumi, habang nililigpit ko yung mga, or tinatabi ko yung mga gamit, yung mga toys niya, kinakalat naman niya. Sabi ko, kung kalatin anak, kay tinatabi ko nga, kay para makapag-vacuum tayo. Naging successful naman, pero maraming kadramahan muna bago naging successful yung ating pag-vacuum, mga madi. Karga-karga ko pa yan siya. Habang nagba-vacuum ako, medyo mabigat na. Nahirapan ako, binaba ko, umiyak. Di ba?
Buti na lang, napatahan doon sa napkin na yun. Natapos din tayo mag-vacuum. Ay. Kalat is everywhere. Basta may toddler. Hi, Minces! Ito mga karton na to, hindi ko to tinatapon mga madi. It's because ginagawa ko siyang mga pang-activity ni Lumi. Meron akong ginagawa na mga home activity ba niya. Yeah, katulad nito. Tingnan nyo madi. Ito yung karton ng sa baby ni Lumi. Yung may stroller ba? Ito yung pinaglagyan nun. Yung sa gift niya na may stroller tapos may baby. Yung set na. Yung ginawa ko ay pinagbutas-butasan ko talaga. Para yung mga bola ba, yung pasok dito. Tapos by color yan. 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 May yellow, may red, blue. So, ito yung mga ginagawa ko sa mga karton. Kaya hindi ko ginagamit para may pang home activity si Lumi. Kay kahapo, last week, isang beses lang nag-daycare. Tapos this week naman, isang beses lang siya nag-daycare. Pero kailangan may activity sa loob ng bahay. Maliban doon sa mga toys niya kasi nagsasawa siya sa mga toys niya. Kaya hindi ko tinatapon yung mga karton. Nagagamit yung mga karton eh. Ay, Diyos ko Lord, dito naman tayo sa kusina. Buti na lang kahapon, nakapagpalit na ako ng bedsheets. Nakapag-bedsheets na tayo, palit ng punda. Ay, paunti-unti. Yung paglinis natin sa bahay. Yes? You want more? Oy, nakadami ka na. Drink water. Please? You want more? More pa daw siya mga madi. Ito yung mga madi, oh. Kaya ka man. Dali. Ito mga madi, favorite nyo. New favorite ni Lumi. Ito yung napki. Kolo napki. Ayan. Hindi ko alam kung ano lasa nito. Pero ano to? Healthy siya.